Mga kaibigan, maligayang pagdating sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa apoy sa dugo. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Series Explained PH. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ang babaeng inakala ng lahat na tuluyan ng nabasag ang isip ay siya palang tahimik na naghahanda para sa paghihiganti. Matagal nang umaarte si Vanessa. Ipinapakita ang sarili bilang mahina, wasak, isang inang walang magawa. Ngunit sa loob, may ibang laro nang nagaganap. Ang kanyang basag na titig, ang nanginginig na tinig, lahat ay maskara. Sa katotohanan, ang kanyang isip ay bumubuo ng plano, ang kanyang puso'y naglalagablab. Hindi siya naniniwalang lahat ay aksidente lamang. Ang pagkawala ng kanyang anak na si Luigi Panganiban, ang pagkamatay ng kanyang biyena na si Carlito, nararamdaman niyang may masamang kamay na nakialam sa lahat ng iyon. Madalas mas matibay ang kutob ng ina kaysa ebidensya. Kaya't palihim niyang kinuha ang kuwaderno ni Carlito. Hindi iyon karaniwang talaan. Bawat pahina ay humihinga ng nakaraan. Bawat numero ay bumubulong ng mga nakatagong sikreto. At sa ilalim ng isang pangalan, bumilis ang tibok ng kanyang puso, Angel. Pangalan na tila walang halaga, ngunit sa mundong ito ng pamilya, walang pangalang ligtas. Nakaugnay si Angel sa mga numero, mga pahiwatig, mga sikreto na maaaring magdugtong sa kapalaran ni na Carlito at Luigi. Hindi nag-aksaya ng oras si Vanessa. Tinawagan niya si Lorin. Pilit pinapakalma ang tinig kahit nanginginig ang takot. Sinabi niyang kailangan nilang magkita. Kailangan niyang ibigay ang kuwaderno. Kailangan nilang tawagan ang mga numero. Sapagkat sigurado siya, isa sa mga numerong iyon ang magbubukas ng pinto sa katotohanan. Ngunit bago siya makaalis, dumating si Lexie. Nakita nito ang kuwaderno sa kamay ni Vanessa. Nagtanong, saan siya pupunta? Bakit hawak niya ang kuwaderno ng kanyang ama? Bakit siya may itinatago? Biglang inagaw ni Lexie ang kuwaderno. Sa sandaling iyon, nanlamig ang katawan ni Vanessa. Hindi dahil kay Lexie, kundi dahil sa pangamba. Kung malaman ni Angel, kung mawala ang pagkakataon, kung muling matabunan sa dilim ang katotohanan. Ito ang sandaling nagsimula ang tunay na laban ni Vanessa. Hindi na siya mahina. Isa siyang ina, isang abogado, isang babae, na nawala ng anak at naglalagablab sa apoy ng paghihiganti. Sinubukan niyang kontrolin ang sarili. Ngunit ang takot, galit, at pagmamahal ng isang ina ay hindi madaling itago. Sa matatag na tinig sinabi niya kay Lexie, kailangan ko ang kuwaderno. Kailangan kong ibigay ito kay Lorin. Nagulat si Lexie. Sapagkat malinaw, matatag, buo ang tinig ni Vanessa. Ganap na naiiba sa babaeng akala nilang tuluyan ng nabasag. Sa kanyang mga mata sumilip ang pagkagulat, hinala, at sakit. Sa isang iglap, gumuho ang paniniwala. Si Vanessa ay nasa tamang isip. Sa katahimikan, ibinunyag ni Vanessa ang kanyang sikreto. Inamin niyang lahat ng kanyang kahinaan, ang kanyang pagbagsak, ay pawang pag-arte lamang. Isang maskara, isang estratehiya upang paniwalaan ng mga kriminal na tunay ang kanyang pagbagsak. Hindi siya baliw, hindi siya tapos. Isa siyang ina, isang abogado, isang babae, na nawala ng anak at naglalagablab sa paghihiganti. Ipinaliwanag niya kay Lexie kung bakit hindi siya maaaring manahimik. Alam niyang may nagsinungaling, may nagtago ng ebidensya, at ang pinakanakakatakot, ang kriminal ay maaaring nasa loob mismo ng kanilang bahay. Nakita ni Lexie ang sakit sa kanyang mga mata. Hindi ito pag-arte, hindi ito eksenang pinlano.
Ito ang paghihirap ng isang ina na araw-araw ay nagigising sa iisang tanong, bakit nawala ang aking anak at sino ang may sala? Sa wakas, ibinigay ni Lexi ang kuwaderno. Sa sandaling iyon, may pintong nabuksan. Nagmadali si Vanessa, tinawagan si Lorin, sinabi kung aling mga numero ang dapat tawagan. Bawat segundo ay mahalaga. Bawat maling hakbang ay maaaring magdala ng panganib. Sa loob ng kuwaderno, nakatago hindi lamang mga sikreto, kundi isang krimen. Isang pagtatangkang patahimikin ang isang tinig, isang sabwatan upang itago ang isang pangalan. At ang pangalang iyon ay Angel. Tinawagan ni Lorin ang numero. Sa kabilang linya, nagkunwari si Angel, ngunit hindi niya alam na bawat sagot ay nagiging bitag. Hindi niya alam na ang babaeng akala niyang tuluyan nang nabasag ay siya palang naghuhukay ng kanyang libingan. Mula rito, maaari nating tuklasin ang maskara ni Vanessa, pagkagulat ni Lexi, o pagbagsak ni Angel. Ito na ang tunay na simula ng laban ni Vanessa. Hindi na siya ang marupok na ina na inakala ng lahat, kundi isang babaeng naglalagablab, isang abogadong naghahanap ng hustisya, at isang inang nag-aalab sa paghihiganti. Walang kaalam-alam si Angel na ang babaeng kanyang minamaliit ay tahimik nang naghuhukay ng kanyang libingan. Hawak ni Lorin ang telepono, nakikinig sa mahinang tinig sa kabilang linya, at tila ang mismong hangin ay nagtatanong, gaano kalalim ang kasinungalingan ni Angel? At kung si Vanessa mismo ang apoy, sino ang unang matutupok? Ngunit hindi tumigil si Lorin sa unang tawag. Sa laban na ganito, hindi sapat ang isang pangalan o isang numero. Kailangan niyang sundan ang bawat pahiwatig. Kahit dalhin siya nito sa madilim na lugar. Kailangan niyang kausapin ang mga taong matagal nang nanahimik dahil sa takot. Sapagkat madalas, ang pinakamahalagang katotohanan ay nakatago sa mga tinig na matagal nang pinipigil. Tumawag siya sa isa pang numero. Isang bagong tinig ang sumagot. Mabigat, maingat, parang sanay ng magtago ng mga bagay na hindi dapat makita. Tinanong ni Lorin, sino ka? Ang sagot, siya ang lalaking pinagkatiwalaan ni Carlito Panganiban ng isang mahalagang bagay. Nanlamig ang mundo ni Lorin. Kung may iniwan si Carlito, ibig sabihin alam niya. Ibig sabihin natakot siya sa panganib. At kung hindi niya itinago ang ebidensya sa sariling bahay, kundi ibinigay sa iba, ibig sabihin hindi na niya pinagkakatiwalaan kahit ang sariling pamilya. Bakit? Kanino siya natakot? At bakit lahat ng pahiwatig ay bumabalik kay Angel? Maingat na nagsalita si Lorin. Hindi siya nagpakita ng takot, hindi siya nakipagtalo. Sinabi niyang tumatawag siya para humingi ng tulong upang lutasin ang kaso ng ama ni Marco, upang ilantad ang katotohanang hindi natapos ni Carlito sa kanyang buhay. Sa kabilang linya ay may pag-aalinlangan, ngunit may bigat din, ang bigat ng isang lalaking matagal nang nagdadala ng mga sikreto. Sa huli, sinabi niyang kailangan nilang magkita. At dito nagsimula ang pinakamapanganib na hakbang ni Lorin. Pumunta siya sa isang lugar na hindi niya alam, hindi tiyak kung ito'y bitag o simula ng hustisya. Habang naglalakad, bawat anino ay tila mga mata, bawat tunog ng sasakyan, bawat yapak, bawat malamig na hangin ay nagpapaalala, ang pamilyang ito ay hindi lamang nakalubog sa drama, kundi sa krimen, pagtataksil, at mga sikreto. Doon niya nakatagpo ang isang inspektor. Tahimik, maingat, may hawak na sobre, hindi karaniwang sobre. Ang uri na kapag binuksan, kayang gumuho ang isang buhay, kayang bumagsak ang isang kasinungalingan. Isang lalaking matagal nang nagtatago ang biglang lumabas sa liwanag. Inabot ng inspektor kay Lorin ang sobre. Sa loob nito ay mga mahalagang ebidensya, patunay na sinubukan ni Carlito Panganiban na ayusin ang lahat habang siya'y nabubuhay, ngunit hindi niya nakayanan. Bagaman nilamon ng panahon, hindi nawala ang mga piraso ng katotohanan.
At nang hawakan ni Lorin ang sobre, naunawaan niyang wala ng pag-urong. Sapagkat kapag nagsimula kang maghukay ng katotohanan, hindi ito titigil hanggang may dugong dumanak. Inilagay ni Lorin ang sobre sa mga kamay ni Vanessa at hindi siya nag-aksaya ng oras. Ang babaeng matagal nang nagsuot ng maskara ng kahinaan ay kumilos na may matatag na mga mata, mabilis na mga hakbang at ganap na katiyakan. Hindi na siya basta nagluluksa. Isa siyang abogado, isang ina, isang babaeng humihingi hindi lamang ng sagot kundi ng pananagutan. Sa istasyon ng pulis, bawat hakbang ay may dalang alaala ng kanyang anak na si Luigi at ang sakit ng pagkawala. Sa kanyang isip ay umuukilkil ang panata. Hindi ako titigil. Kailangang maparusahan ang kriminal. Mula rito, maaari nating palawakin ang maskara ni Vanessa, paglalakbay ni Lorin, o pagbagsak ni Angel. Ito na ang sandali kung saan nagsimula ang tunay na laban ni Vanessa. Hindi na siya ang marupok na ina na inakala ng lahat, kundi isang babaeng naglalagablab, isang abogadong naghahanap ng hustisya, at isang inang nag-aalab sa paghihiganti. Walang kaalam-alam si Angel na ang babaeng kanyang minamaliit ay tahimik nang naghuhukay ng kanyang libingan. Kasama ni Vanessa ang inspektor, na minsang pinagkatiwalaan ni Carlito. Magkasama nilang sinubukang buhayin ang kasong matagal nang nakabaon. Sa loob ng bahay, walang nakakaalam. Si Sylvia ay nanatiling bulag, ang iba'y walang pakialam. Tanging si Lexi lamang ang nakakaalam na hindi tuluyan nang nabasag si Vanessa, kundi tahimik na sumusulong. Habang ang lahat ay nagkukunwaring normal, si Vanessa ay bumubuo ng pundasyon ng kaso, laban sa taong matagal nang nagtatago sa harap ng lahat. Ngunit habang naghahanda si Vanessa para sa hustisya, ibang laro ang nilalaro ni Angel. Manipulasyon ang kanyang sandata. Unti-unti niyang binabago ang isip ni Mikay. Dito, lalo pang dumilim ang kuwento, sapagkat hindi lamang ito tungkol sa nakaraan, sa pagkamatay ni Carlito at Luigi. Habang binubuksan ni Vanessa ang mga lumang katotohanan, si Angel ay nilalaso ng kasalukuyan. Nagpapalaganap siya ng takot, pinabaluktot ang mga tao, pinahihina ang kanilang isipan. Ang tunay na manipulator ay mahirap makilala. Hindi nila kailangang sumigaw o manakit ng lantaran. Minsan, sapat na ang malambing na tinig, pilit na ngiti, o salitang inuulit hanggang mawala ng tiwala ang biktima sa sarili. Iyon ang pinakanakakatakot na katangian ni Angel. Sa labas, hindi siya mukhang halimaw. Tila siya'y maawain, makatuwiran, mapagkakatiwalaan. Ngunit sa likod ng maskara ay naroon ang tunay na banta. Ang pinakamapanganib na tao ay madalas yaong nagkukunwaring nagpoprotekta. Habang patuloy ang kanyang panlilinlang, sinuri ng pulisya ang mga nilalaman ng sobre, CCTV footage, lumang ebidensya. At sa loob ng mga frame, lumitaw ang pamilyar na mukha. Isang babae, may kasama pa. Tinanong ng inspector si Lorin kung nakikilala niya. Walang pag-aalinlangan, malinaw niyang sinabi, si Angel iyon. Sa sandaling iyon, ang hinala ay naging direksyon. Unti-unting nabuo ang balangkas ng krimen. Lalong sumikip ang mundo ni Angel nang tanungin ng pulisya. Bakit siya naroon? Ano ang ginagawa niya sa footage? Bakit tila konektado ang kanyang presensya sa pagkamatay ni Carlito at Luigi? Mas nakakatakot pa. Naroon ang kanyang tinig. Isang tinig na tila tuluyang tumahimik. Kina Carlito at Luigi na para bang mula sa dilim ay nagsasalita silang muli. Sinasabing hindi pa tapos ang kwento. Paulit-ulit na pinanood ng pulisya ang footage. Bawat frame ay tila kutsilyong tumatama. Bawat segundo ay nagdadala ng bagong tanong. Naroon si Angel, hindi bilang dumaraan lamang. Ang kanyang presensya ay imposibleng ipaliwanag. At ang pinakanakakatakot, ang kanyang tinig. Isang tinig na tila nakalaan upang tuluyang patahimik kina Carlito at Luigi. Lalong nag-alab ang apoy ni Vanessa.
Ang babaeng matagal na niyang pinaghihinalaan ay ngayoy inilantad ng ebidensya. Ngunit hindi sapat ang galit at hinala. Kailangan ng batas. Kailangan ang mga tanong. Kailangang mailagay si Angel sa lugar kung saan hindi nauubra ang kanyang mga panlilinlang. Nagpa siya ang pulisya, kailangang siya'y maimbestigahan. Pumunta sila sa bahay ni Madam Sylvia Panganiban. Ang bahay na matagal nang nababalot ng lihim ay muling napuno ng takot. Ang katahimikan nito ay hindi kapayapaan. Ito'y katahimikan bago ang unos. Bawat dingding ay tila may tinatagong sikreto. Bawat sulok ay may nakatagong pangamba. Pumasok ang pulisya, dala ang mga tanong na matagal nang iniiwasan ni Angel. Wala nang pagtakas. Sa mga mata ng tao lumitaw ang kakaibang katahimikan. Para bang lahat ay may tanong, ngunit walang naglalakas loob na magsalita. Ipinahayag ng pulisya, kailangang maimbestigahan si Angel. Kailangan siyang dalhin. Kailangan siyang sumagot. Sa sandaling iyon, namutla si Angel. Hindi ito karaniwang takot. Ito'y takot ng isang taong alam na malapit nang mabunyag ang katotohanang matagal niyang itinago. Ang kanyang mukha, kanyang mga mata, kanyang katawan ay nagpakita ng pagtataksil. May tinatago siya. Napansin iyon ni Madam Sylvia. Lalong lumalim ang kanyang hinala. Marahil, matagal na niyang naramdaman na may mali. Ngunit kulang ang tapang upang aminin na ang halimaw ay nasa loob mismo ng kanyang pamilya. Direkta niyang tinanong, kung wala kang itinatago, bakit ayaw mong sumama? Kung inosente ka, sagutin mo. Isang simpleng tanong, ngunit para sa taong na lunod na sa kasinungalingan, ito ang pinakamahirap. Mula rito, maaari nating palawakin ang interogasyon ni Angel, paglalaban ni Vanessa sa korte, o manipulasyon kay Mikay. Angel ay nakulong sa pagitan ng dalawang mundo, ang kanyang pagpapanggap na kontrolado ang lahat at ang gumuho ng realidad. Pilit siyang nagpakalma, nagpakita ng tapang. Ngunit ang kanyang maputlang mukha, takot na mga mata, at nanginginig na kilos ay sumisigaw ng pagkakasala. Lalong tumigas ang hinala ni Sylvia. Bakit hinahanap siya ng pulisya? Bakit lumilitaw ang kanyang pangalan? Bakit muling nabuhay ang kaso matapos ang mahabang katahimikan? Sapagkat may natagpo ang ebidensya. Sapagkat nahuli ang kanyang tinig. Sapagkat muling lumitaw ang kuwaderno. At sapagkat si Vanessa ay hindi na natutulog. Siya'y nagising. Sa sulok, nakatayo si Vanessa, tahimik, nakakurba ang labi sa kakaibang ngiti, hindi ng tuwa, kundi ng isang babaeng alam na nagsimula ng gumalaw ang hustisya. Ito ang simula ng paghihiganti ni Vanessa, hindi pagsabog ng galit, kundi malamig, kalkulado, at makatarungang paghihiganti. At mas nakakatakot ito dahil may direksyon. Alam niya, kung magsisinungaling si Angel, mahuhuli siya. Kung mananahimik, lalong lalago ang hinala. At kung magsasabi ng totoo, tuluyan siyang masisira. Saan pupunta si Angel? Sa katotohanan, nasisira sa kanya, o sa kasinungalingan na lalo siyang ilulubog sa dilim? Iyon ang bitag na itinayo ng babaeng akala nilang tuluyan ng nabasag. At ngayon, habang nakatayo si Angel sa harap ng pulisya, buong pamilya Panganiban ay nakaramdam ng tahimik na takot. Sapagkat bawat salitang bibitawan niya ay maaaring maglantad hindi lamang ng sarili, kundi ng maraming pangalan, maraming sikreto. Sa pamilyang ito, walang ganap na inosente. May mga nanahimik kahit nakakita. May mga naniwala kahit nagduda. May mga nagmahal ngunit pumikit ang mga mata. May mga nagsakripisyo ng buhay ng iba upang protektahan ang sariling pangalan. Sa gitna ng lahat ng lihim, ang pinakamalaking pagbabago ay dumating kay Vanessa. Dati nakikita bilang basag, mahina, walang magawa. Ngayon ang kanyang mga sugat ay naging ebidensya. Dati tinuturing na marupok, ngayon siya ang babaeng kayang pabagsakin
ang matagal nang kumukontrol sa kanilang buhay. Ang katahimikan ni Vanessa ang pinaka nakakatakot ngayon, sapagkat alam niyang ito'y simula pa lamang. Ang pag-abot kay Angel sa pulisya ay hindi wakas, kundi simula ng mas malalim na pagbubunyag. Habang muling binubuksan ang kaso ni Carlito at Luigi, maaaring lumitaw ang mahabang kasaysayan ng kasinungalingan sa pamilya Panganiban. At kapag ang isang pamilya ay matagal nang nakatayo sa lihim, sa sandaling lumabas ang katotohanan, hindi lamang isang tao kundi buong dugo ang guguho. Si Angel ay ngayoy iniimbestigahan, pinipilit harapin ang batas. At sa loob ni Vanessa ay naglalagablab ang dalawang apoy, isa ng dalamhati, isa ng galit. Gaano man katibay ang kanyang plano, gaano man katatag ang kanyang mga hakbang, alam niyang hindi na babalik si Luigi. Ang sandali ng pagkawala ng kanyang anak ay hindi na maibabalik. Ang tanong, bakit ang anak ko? Bakit si Luigi ay bumabalik sa kanyang puso araw-araw? At iyon ang dahilan kung bakit si Vanessa ang pinakanakakatakot ngayon, sapagkat wala na siyang kinatatakutan. Ang babaeng nawala ng pinakamahal ay hindi madaling takutin. Ang babaeng minsang tinawanan bilang baliw ay hindi na matatahimik. Siya'y nakatayo at ngayon hindi na siya kayang pabagsakin. Samantala, lumiit ang mundo ni Angel. Nabali ang kanyang dating kontrol. Ang mga taong dati kanyang naiimpluwensyahan ay nagsimulang magduda. Ang bahay na ginawa niyang laruan ay naging entablado ng kanyang pagbagsak. Si Madam Sylvia, minsang nasa rurok ng kapangyarihan, ngayoy nanginginig. Sapagkat ang pinakamatinding takot ay hindi galing sa kaaway sa labas, kundi mula sa mga tao sa loob. Si Lexie ngayon ay may dalang bigat ng katotohanan. Ang kanyang nakatatandang kapatid na si Vanessa ay hindi nabasag, kundi umarte. At sa likod ng pag-arte ay nakatago ang mas madilim na katotohanan. Marahil may mamamatay tao sa ilalim ng kanilang bubong. Samantala, si Lorene ay naging tulay. Nagdadala ng mga katotohanang hindi kayang mag-isa ni Vanessa. Siya ang tumawag. Siya ang tumanggap ng sobre. At kaya, dahan-dahan, bawat karakter ay nagbago ng posisyon, hindi na pareho ang pamilya. Naging entablado na ito kung saan ang bawat sikreto ay nagsisimulang lumitaw. Mula rito, maaari nating palawakin ang interogasyon ni Angel, pagbagsak ni Sylvia, o panata ni Vanessa. Sa pamilyang ito, walang ganap na inosente. May mga nanahimik kahit nakakita, may mga naniwala kahit nagduda, may mga nagmahal ngunit pumikit ang mga mata, at may mga nagsakripisyo ng buhay ng iba upang protektahan ang sariling pangalan. Sa gitna ng lahat ng lihim, ang pinakamalaking pagbabagong anyo ay dumating kay Vanessa. Isang simpleng tanong, ngunit para sa taong na lunod na sa kasinungalingan, ito ang pinakamahirap. Mula rito, maaari nating palawakin ang interogasyon ni Angel, paglalaban ni Vanessa sa korte, o manipulasyon kay Mikay. Angel ay nakulong sa pagitan ng dalawang mundo, ang kanyang pagpapanggap na kontrolado ang lahat at ang gumuho ng realidad. Pilit siyang nagpakalma, nagpakita ng tapang. Ngunit ang kanyang maputlang mukha, takot na mga mata, at nanginginig na kilos ay sumisigaw ng pagkakasala. Lalong tumigas ang hinala ni Sylvia. Bakit hinahanap siya ng pulisya? Bakit lumilitaw ang kanyang pangalan? Bakit muling nabuhay ang kaso matapos ang mahabang katahimikan? Sapagkat may natagpo ang ebidensya. Sapagkat nahuli ang kanyang tinig. Sapagkat muling lumitaw ang kuwaderno. At sapagkat si Vanessa ay hindi na natutulog. Siya'y nagising. Sa sulok, nakatayo si Vanessa, tahimik, nakakurba ang labi sa kakaibang ngiti, hindi ng tuwa, kundi ng isang babaeng alam na nagsimula ng gumalaw ang hustisya. Ito ang simula ng paghihiganti ni Vanessa, hindi pagsabog ng galit, kundi malamig, kalkulado, at makatarungang paghihiganti. At mas nakakatakot ito dahil may direksyon. Alam niya,
Kung magsisinungaling si Angel, mahuhuli siya. Kung mananahimik, lalong lalago ang hinala. At kung magsasabi ng totoo, tuluyan siyang masisira. Saan pupunta si Angel? Sa katotohanan, nasisira sa kanya, o sa kasinungalingan na lalo siyang ilulubog sa dilim? Iyon ang bitag na itinayo ng babaeng akala nilang tuluyan ng nabasag. At ngayon, habang nakatayo si Angel sa harap ng pulisya, buong pamilya Panganiban ay nakaramdam ng tahimik na takot. Sapagkat bawat salitang bibitawan niya ay maaaring maglantad hindi lamang ng sarili, kundi ng maraming pangalan, maraming sikreto. Sa pamilyang ito, walang ganap na inosente. May mga nanahimik kahit nakakita. May mga naniwala kahit nagduda. May mga nagmahal ngunit pumikit ang mga mata. May mga nagsakripisyo ng buhay ng iba upang protektahan ang sariling pangalan. Sa gitna ng lahat ng lihim, ang pinakamalaking pagbabago ay dumating kay Vanessa. Dati nakikita bilang basag, mahina, walang magawa. Ngayon ang kanyang mga sugat ay naging ebidensya. Dati tinuturing na marupok, ngayon siya ang babaeng kayang pabagsakin ang matagal nang kumukontrol sa kanilang buhay. Ang katahimikan ni Vanessa ang pinakanakakatakot ngayon, sapagkat alam niyang ito'y simula pa lamang. Ang pag-abot kay Angel sa pulisya ay hindi wakas, kundi simula ng mas malalim na pagbubunyag. Habang muling binubuksan ang kaso ni Carlito at Luigi, maaaring lumitaw ang mahabang kasaysayan ng kasinungalingan sa pamilya Panganiban. At kapag ang isang pamilya ay matagal nang nakatayo sa lihim, sa sandaling lumabas ang katotohanan, hindi lamang isang tao kundi buong dugo ang guguho. Si Angel ay ngayoy iniimbestigahan, pinipilit harapin ang batas. At sa loob ni Vanessa ay naglalagablab ang dalawang apoy, isa ng dalamhati, isa ng galit. Gaano man katibay ang kanyang plano, gaano man katatag ang kanyang mga hakbang, alam niyang hindi na babalik si Luigi. Ang sandali ng pagkawala ng kanyang anak ay hindi na maibabalik. Ang tanong, bakit ang anak ko? Bakit si Luigi ay bumabalik sa kanyang puso araw-araw? At iyon ang dahilan kung bakit si Vanessa ang pinakanakakatakot ngayon, sapagkat wala na siyang kinatatakutan. Ang babaeng nawala ng pinakamahal ay hindi madaling takutin. Ang babaeng minsang tinawanan bilang baliw ay hindi na matatahimik. Siya'y nakatayo at ngayon hindi na siya kayang pabagsakin. Samantala, lumiit ang mundo ni Angel. Nabali ang kanyang dating kontrol. Ang mga taong dati kanyang naiimpluwensyahan ay nagsimulang magduda. Ang bahay na ginawa niyang laruan ay naging entablado ng kanyang pagbagsak. Si Madam Sylvia, minsang nasa rurok ng kapangyarihan, ngayoy nanginginig. Sapagkat ang pinakamatinding takot ay hindi galing sa kaaway sa labas, kundi mula sa mga tao sa loob. Si Lexie ngayon ay may dalang bigat ng katotohanan. Ang kanyang nakatatandang kapatid na si Vanessa ay hindi nabasag, kundi umarte. At sa likod ng pag-arte ay nakatago ang mas madilim na katotohanan. Marahil may mamamatay tao sa ilalim ng kanilang bubong. Samantala, si Lorin ay naging tulay. Nagdadala ng mga katotohanang hindi kayang mag-isa ni Vanessa. Siya ang tumawag. Siya ang tumanggap ng sobre. At kaya, dahan-dahan, bawat karakter ay nagbago ng posisyon, hindi na pareho ang pamilya. Naging entablado na ito kung saan ang bawat sikreto ay nagsisimulang lumitaw. Mula rito, maaari nating palawakin ang interogasyon ni Angel, pagbagsak ni Sylvia, o panata ni Vanessa. Sa pamilyang ito, walang ganap na inosente. May mga nanahimik kahit nakakita, may mga naniwala kahit nagduda, may mga nagmahal ngunit pumikit ang mga mata, at may mga nagsakripisyo ng buhay ng iba upang protektahan ang sariling pangalan. Sa gitna ng lahat ng lihim, ang pinakamalaking pagbabagong anyo ay dumating kay Vanessa. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe,
sa Series Explained PH channel.